Kaya po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang ito natin pamalagawain. Ito po ang pakinig ng salita natin pinakamamalapang Isus. Kaya inayahan ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang sa salita ng ating pinakamamalapang Isus na ito po'y dadalhin ng ating mga aral, ang ating beloved preacher, Beloved Brother Joey Mancera. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Paul Manzano. Tayo pong lahat ay magkaisang dumalangin. Mapagpala naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa matamis na pangalan mo, pinakamamahal na Panginoong Yesus, sa pangunang dalangin ng aming minamahal at iginagalang na Pastor Evangelist Wildy Estrada Olmeda, End Time Prophet, kami po'y nagpapasalamat, O Diyos, sa tagumpay ng iyong banal na gawain. Narito po kami sa pakikinig ng iyong banal salita. Pinakamamahal na Panginoong Yesus, patawarin mo po kami sa aming mga pagkakasala. Sa mga oras na ito, pagpalain mo ang lahat na makikinig in the mighty name of Jesus. Hallelujah, praise the Lord. At aming sinasaway, pinapalayas ang lahat na masamang espiritu ng hadlang, all demons, hindrances, doubts, and unbeliefs. Cast out in the mighty name of our dearest Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat pong magsabing, praise the Lord. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. The highest praise, worship, glory, honor, and thanksgiving to our loving God, our Savior, dearest Jesus Christ. And we give double honor and respect to our dearly beloved and honorable Pastor, Evangelist Wildy Estrada Olmeda, the end-time prophet of our loving God. And we will always remember and cherish the precious memories and the blessed teachings of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lina C. Almeda. To the beloved children, children-in-law, grandchildren, great-grandchildren, all over the world. Hindi lang po dito sa bansang Pilipinas, mga minamahal ko, sa lahat ng ating live webcast viewers, sa lahat po ng ating minamahal na mga bisita, welcome to the royal family of God. Amen. Be strong in the Lord in these last days. From the book of Ephesians chapter 6, verse 10. Atin pong basahin. From the Epistle of Paul to the Ephesians chapter 6, verse 10. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Amen. Mga taga-Efesyong Kapitulo 6, versikulo 10. Sa tapos na po sa magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Amen. Praise the Lord. Sa katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Ito po'y realidad na tayo po ay nasa huling panahon na. Kaya nga, sinabi po katapos-tapusan. Pag nagtapos ang mundong ito, ikaw ay naging mahina at naging duwag. Mawawala ang kaligtasan, mga minamahal ko. Ang nais ng Diyos sa bawat isa sa atin, magpapakalakas tayo sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon upang ang kapangyarihan ay sumaatin, ang dyablo, ang kaaway ng Diyos ay magiging talunan. Nais ng Diyos na tayong lahat ay maging mapagtagumpay. Ang sabi po ng banal na kasulatan, mangagbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng dyablo. Sapagkat ang ating pakikipagbaka ay hindi laban sa laman, hindi laban sa dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala sa kadilimang ito, sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan at ng mga dakong kaitaasan. The lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, mga minamahal ko, espiritu ang ating kaaway. Baka matukso ka, papasok yan sa'yo. Ngunit pag nasa iyo ang banal na espiritu ng Diyos, wala kang dapat alalahanin dahil nasa iyo ang ating dakilang Diyos na buhay. Kaya sa panahon ngayon, sabi niya, be sober and be vigilant. Tayo po raw ay mapagpigil, mapagbantay,
Ibig sabihin, ang kaligtasang tinanggap natin, bigyan natin ng lubos na kahalagan, for salvation is the greatest matter of importance. 1 Peter chapter 5 verse 8, atin pong basahin. 1 Peter chapter 5 verse 8. Be sober, be vigilant, because your adversary the devil, as a roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. Amen. Unang Pedro Kapitulo 5, versikulo 8. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng liyong umuungal, ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Amen. Praise the Lord. Mapagpigil po tayo. Ibig sabihin, nandun yung pagtitiis. Hindi ka bibigay, hindi ka aayaw. Ibig sabihin, mananatili ka na ikaw nga ay tunay na Kristiyano. Yung tunay, mga minamahal ko, 100% kailangang masunod ang kalooban ng Diyos. Magbabantay tayo dahil ang kaaway, 24 hours a day na kumikilos. Yan ang katotohanan. Binabantayan, lalo na po yung mga on fire na Kristiyano, yun ang pupuntiryahin niya. Pag bumagsak yan, o di hindi na maghahayag ng kabutihan ng Diyos. Kaya sabi po, lalabanan natin ang dyablo dahil kahit umuungal siya, gumagala siya, naghahanap na masisila, pero tayo hindi pwede yun. Dahil laging tayo narito, nagpupuri sa Diyos, dumadalo ng dumadalo, nandyan ang kapangyarihan ng ating dakilang Diyos. Sabi nga ng banal na kasulatan, if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ cleanse us from all unrighteousness. Kaya mahalaga po ang pagtitipon ng mga banal. Mahalaga na tayo rin nagkakaisa. Mga minamahal ko, pag ibinuhos ng Diyos ang kanyang banal na espiritu, mga minamahal, talagang napakasaya. Wala ka nang aalalahanin pa. Alam natin na ang Diyos, hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwanan. Kaya, sumayo ang banal na espiritu. Anong gagawin mo? Mananahimik ka na lang? Hindi po. Sabi po, na siya'y labanan ninyo ang kaaway sa matatag ng inyong pananampalataya. Yamang inyong nalalaman ng mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sa sanlibutan. Huwag mag-alinlangan. Pag dumating na yung karamdaman, itatak natin sa puso natin na ang Exodus 15:26, panghawakan natin noon yan hanggang kasalukuyan, kumikilos na siya ang Diyos na nagpapagaling sa atin. I am the Lord that healeth thee. Nakakalungkot. Mananampalataya ka, pag hindi mo na matiis ang sakit mo, pwede naman siguro Mga minamahal, denial ng iyong faith. If you deny our loving God, He will deny you. Imbis gumaling ka, lalala. Pero kung i-confess mo ang lahat ng mga kasalanan mo, magsumamo ka sa ating dakilang Diyos, siya ay mapagpatawad na Diyos, nagpapagaling siya. Amen. Praise the Lord. Kaya nga mga minamahal, we have no choice. Labanan natin ang kaaway. Sa paanong paraan? Kailangan lumapit tayo sa Diyos. Huwag ka lalayo. James chapter 4 verse 8, atin pong basahin. James chapter 4 verse 8. Draw nigh to God, and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, ye sinners, and purify your hearts, ye double-minded. Amen. Santiago Kapitulo 4, versikulo 8. Magsilapit kayo sa Diyos, at siya'y lalapit sa inyo. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso. Kayo may dalawang akala. Amen. Praise the Lord. Ito pala ang tanging paraan upang hindi lumayo ang Diyos sa atin. Tayo po magsilapit sa Diyos at siya'y lalapit sa atin. Linisin natin ang ating mga kamay. Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Dalisayin natin ang ating mga puso. Kayong may dalawang akala. Hindi pwede po rito double-minded.
Ang kailangan, pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Pag lumapit ka sa Diyos, nagpasakot ka sa kapangyarihan ng Diyos. Tama, ang mga kamay na ito ay mahina. Ngunit, pag napasakop ka sa Diyos, aakapin ka niya ng makapangyarihang kamay, mga minamahal ko. At doon, sasalangsangin mo ang dyablo. Tatakas siya sa iyo. Who will cast out demons. Narinig natin, mga minamahal ko, 75 years old ng ating malakapatid, pero malakas. Bakit? Matapang siya. Talagang yung kalakasan, hinihingi niya sa Diyos, lumalapit siya sa Diyos. Pagsigaw ng hallelujah, praise the Lord. Ano sabi ng mga hold-upper? Huwag ka na maingay, hindi ka naman kasali rito eh. Mga minamahal ko, physically, materially, spiritually, mga minamahal ko, yung paghayo sa ganong edad, 75 years old, mamamanga mga tao, ako rin, gusto kong pumunta dyan, lalakas ka pala at makapaghahayo ka pa. The longer we serve Him, the sweeter. Talagang nandyan po ang pagmamahal ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya sa huling panahon, ang kukunan natin ng perpektong halimbawa, kung anong puno, siya rin ang bunga. Dahil dyan nakasalalay, nakatingin ang marami. Taga Jesus Miracle Crusade ka. Opo. Sino ang pastor mo? Our beloved evangelist Wildy Estrada Almeida. Sila na nga mismo magpapatotoo. Totoo dyan, huwag kang umalis dyan. Amen. Praise the Lord. Kaya sinasabi po from the book of James, chapter 5, verse 10, at magkasunod na po, Philippians chapter 2, verse 12. Amen. James chapter 5, verse 10. Take, my brethren, the prophets who have spoken in the name of the Lord, for an example of suffering, affliction, and of patience. Philippians chapter 2, verse 12. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Amen. Santiago Kapitulo 5, versikulo 10. Kunan ninyong halimbawa ng pagbabata at ng pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Filipos Kapitulo 2, versikulo 12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harap ko, kundi bagkos mga iyong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng iyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sa ating minamahal at ginagalang na pastor, bumabati po kami ng maligayang kaarawan. Maraming salamat, mahal na Panginoon. At sabi po ng banal na kasulatan, kunan niyo ang halimbawa, ang pagbabata at pagtitiis, mga kapatid, ang mga propeta na nagsisipagsalita sa pangalan ng Panginoon. Ikaw at ako, natuto na ang salita ng Diyos na ipinapangaral dito ay may kapangyarihan at makatotohanan. Dumarating tayo ng pagsubok. Dumarating tayo may mga karamdaman. Tila baga nasa alanganin na tayo. Sa ating pagluhod, pagpupuri na itinuro, kalakip ang pag-aayunod pananalangin. Pagbigkas natin, pinakamamahal na Panginoon. Pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pangunang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na pastor. At the right moment, ang ating mga dalangin tinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pinagagaling tayo sa ating mga karamdaman. Tingnan nyo ang mga nasa ospital ngayon. Pumipila sila, nag-aantay sila. Pag ikinonfine, umaabot ng kulang linggo. Gastos kaliwat kanan, pagkatapos sasabihin ng doktor, ipa sa Diyos. Pero dito, mga minamahal,
How great is our God! Ipapatong mo ang kamay mo sa may sakit. Gagaling. Bakit inaabot natin ang mga pagpapalag ito? Somebody is praying for us. Salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Sa huling panahon nito, ang ating minamahal at ginagalang na pastor, nagtiis, nagpagat, nanalangin, tinuruan tayo mga minamahal. Hallelujah. Sa ibang bansa, hindi na nga mapuntahan ng ating dearly beloved pastor. Pero mula dito sa powerhouse, pag sinabing powerhouse, lumagalaganap ang kapangyarihan ng Diyos. Saan man dako ng mundo at marami ang totoong namamangha. Talaga namang namamangha sila. Bakit? Ang Diyos natin ay kamangha-mangha. Sa Diyos ng himala, mga minamahal ko. Sa relihiyon, ang Diyos nila doon, Diyos ng hinala. Kaya nga mga minamahal, sabi po, kaya nga mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa. Ngayon ako'y wala, lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kung nais mong maging wise sa huling panahon, magkaroon ka ng takot sa Diyos. May paginginig, nagpupuri, nananalangin ng buong lakas, buong sigla. Ibigay mo dahil sa Kanya galing ang ating buhay. Nang hiram lamang tayo, ibinigay ng Diyos ang pagpapalag ito upang gamitin sa huling panahon. Upang ipagsigawan, God is good all the time. Amen? Babantayan natin ang mga sarili natin. May mga kahinaan tayo. Pero ang nais ng Diyos, kumapit tayo. Sabi ni Apostol Pablo, I am crucified with Christ. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which now I live by the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loves me and gave Himself for me. Ituring natin na tayo ipinako na sa ating mahal na Panginoon upang hindi ka makalpas, kapatid. Ang daming tukso ngayon sa isang iglap, pwede kang bumagsak. Ngunit tumingin ka lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon. At totoo po, may grabing pagpapala. Kung si Satanas ay aapakan natin, ibig sabihin, talunan ang kaaway. Tayo ang magtatagumpay. Sa ating huling talata, from the book of Romans, chapter 16, verse 20. Romans chapter 16, verse 20. And the God of peace shall bruise Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. Mga taga-Roma, Kapitulo 16, versikulo 20. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon. Sa ilalim ng kanyang mga paa, ang biyaya nawa ng ating Panginoong Hesus Kristo ay sumainyo. Amen. Amen. Praise the Lord. At si Satanas ay dudurugin ng Diyos ng kapayapaan sa madaling panahon. Sa ilalim ng inyong mga paa, ang biyaya nawa ng ating Panginoong Hesus Kristo ay sumaiyo. Sa iyong paa, sa aking paa, sa paa ng propeta, lahat tayo rito, sa paa ng beloved children, lahat tayo rito, yung paa natin ang dudurog kay Satanas. Tayo ang gagamitin, mga minamahal ko. Kaya kailangan ang Espiritu ng Diyos ay sumayo. Siguraduhin mo lang yan, kapatid. Dahil kung hindi, ikaw ang aapakan ni Satanas. Hindi na natin babalikan ang dati nating pagkatao. Ang makasalanang buhay. Narito tayo makikipagbaka ng mabuting pakikipagbaka. Let's go on, sons of God. March forward, mga minamahal ko. At ang pangako pa ng Diyos, ang biyaya nawa ng ating Panginoong Hesus Kristo ay sumasa atin. Ibig sabihin, hindi kayang bayaran ng anumang salapi o kayamanan sa mundong ito.
Mapalad po tayo, mga minamahal ko, sa huling panahon na ito. We are more than conqueror in the mighty name of our dearest Jesus. Yan ang panghawakan natin, mga minamahal ko. Kaya nga, tayo po, sabi niya, be sober, be vigilant, because your adversary, the devil, as a roaring lion, walking about seeking whom he may devour. Ngunit ngayon naunawaan natin na ang salita ng Diyos sumasa atin ang kanyang banal na Espiritu. We belong to the true church of the living God. We're serving a faithful God. At salamat sa pagpapagal ng propeta. Ikaw at ako ay guminawa. Nagpapatutot tayo, kaya kailangang totoo ang paglilingkod natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Habang inaantay po natin ating pinagpalang mga awit at manunugtog, mga minamahal, be strong and of courage. Magpakalakas tayo. Magkaroon tayo ng katapangan dahil ang Diyos, ang nais niya, yung matatag na Kristiyano hanggang sa kanyang pagbabalik. Habang inaantay natin ang ating mga minamahal, mga bisita, mga baguhan, ating live webcast viewers, upang sila'y tumanggap sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen.